Isang pasabog ang inilantad ni Morales sa Senado ngayong araw. Ayon kay Morales, may hawak siyang video na magpapatunay sa mga tinatagong kabalbalan ni Jinggoy Estrada at Kumar. Sa sabing video, may kita ang dalawang politiko na sangkot sa iba't ibang iligal na gawain at katiwalian. Inilahad ni Morales ang video sa harap ng kanyang mga kapwa-senador at media na nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga nakasaksi. Ayon sa video, nagkaroon umano ng under-the-table negotiations at pag-abuso sa kapangyarihan na kinasasangkutan ni Estrada at Kumar. Hindi maitatago ni Morales ang kanyang galit habang ipinapalabas ang video at iginiit niya na panahon na upang managot ang mga nasabing politiko. Nagbigay ng pahayag si Estrada at Kumar matapos ng palabas ng video. Ayon kay Estrada, ito ay isang paninira lamang sa kanyang pangalan at may mga tao raw na nagnanais siyang pabagsakin. Samantala, mariing itinanggi ni Kumar ang mga paratang at sinabi niyang handa siyang makipagtulungan sa anumang imbestigasyon. Sa kabila ng kanilang mga depensa, nanindigan si Morales na may sapat na ebidensya siyang upang patunayan ang mga akusasyon at nananawagan siya sa Senado na magsagawa ng agarang investigasyon. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. All evidence, testimonial or documentary, should be given first to the committee investigating the matter, Mr. Chairman. So that's another amendment to your administrative procedure, Mr. Chairman. Thank you for that input, Senator Tolentino. In sport, we will do that. We will do that maybe. Kailangan na rin gawin yan. Otherwise, please show the video. How long is that video? Gaano katagal yan? Kami ganito, tayo mga makita. Your Honor, meron pong isang kopya dyan, yung CCTV po dun sa timing. Yung wala, hindi po blurred yung ano, yung tao. Binablurred mo pa na, sinabi mo naman yung pangalan na yan last hearing. Your Honor, yung po ano, meron po tayo mas malinaw na kopya. Yung nga, bakit pa binlurred mo na, sinabi mo na mga pangalan nila dito noon eh. Pati yung pumunta sa bahay mo. Yung klaro, yung walang blurred. Kami ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, masalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, Padre. Teka, stop muna. Sino itong nagsasalita? Stop mo muna yung video. Sino itong nagsasalita? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Sino siya? Okay. Siya po. Yun. Yung medyo walang buhok, ikaw yon? Opo, ako po yung ano po, Your Honor. Pwede pasimulan ulit kasi mahina masyadong sounds. Pakisimulan ulit. Lakasan yung sounds. Hindi ganito, kami ganito. Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, masalimugot yan. Nag-aaway.
Technicals, pakiayos yung ating... Internet, sir. Ha? Internet, sir. Nagkakahiya naman tayo. Mr. Chairman, Yes, go ahead, Chairman, Senator Jimmy. Recording in may I ask progress. Mr. Morales, sino po yung kausap ni Ginoong Enriquez? Sino po yung kausap niya sa telepono? According to Mr. Enriquez, si Eric Santiago, Your Honor, alias Picoy. Dito po. Mr. Chairman, live naman nandito yung dalawa. Imbis na pinapanood natin sila doon, ayaw yung tanungin na lang sila kung ano yung pinag-usapan nila. Kasi andito naman po sila eh. Yes, but very material yung recording. Baka mamaya, ibang sabihin nila dito, iba yung napag-usapan nila dyan. So pakinggan muna natin yung pinag-usapan nila dyan bago natin sila tanungin isa-isa. Dahil baka mamaya, iba yung recorded, iba yung sasabihin nila dito ngayon. So mahuli natin kung sinungaling sila. So, yun lang sa akin. Anyway, very short clip lang naman yan eh. Very short clip lang naman yan. Habang wala pa, total naman Mr. Chairman, pag iba sinabi nila bago palabas yung video, ganun pa rin naman yun, huli pa rin eh. Okay, Habang sige. hinihintay natin hanggang maayos yung technical lang. Yung technical Yes, go ahead. problems Yeah. nila. Morales, bakit? Sino yung nakatayo, nakausap na nandun sa tabi mo? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Romeo Enriquez. Yes, Your Honor. Turo mo, ito? Opo, siya po. Okay. Yung kausap niya sa linya, sa kabilang linya sa cellphone. Sino? Si Mr. Eric Santiago, Your Honor, si Picoy. So, Morales, Enriquez, inaamin mo, ikaw yon. Okay. Pico, Santiago, ikaw yung kausap sa kabilang linya? Yes sir, pwede kong i-deny pero aaminin ko po na ako po yun. Ikaw yon. Okay, thank you. Mr. Chair, yes. pwede ba malaman kung ano ano sila? PDA agent ba rin sila o we are not familiar? Magandang Your personal circumstances, please. yes, Mr. Senator, magandang tanghali po. I am now with the Department of Justice Office of Cybercrime as investigation agent, Your Honor. Before, you're with PDEA? Yes, Mr. Senator, I've been with the Philippine Drug Enforcement Agency for almost 15 years. 15 years. Okay. Okay, right now, what is your job? Are you I am connected not- still with DOJ? No, DOJ, Mr. Now? Senator. Yeah. At present? Yes, yes. What is your function in DOJ? What is your job? I am an investigation agent from the Office of Cybercrime, Your Honor. All right. Mr. Eric Santiago, Santiago, anong trabaho mo ngayon? At anong previous trabaho mo? Magandang umaga po sa inyo. Yes. Ako si Eric Santiago, dati po ako sa NAPOLCOM. Naka-assign po ako sa Inspection Monitoring Investigation Service nung araw. Na-drop from roles po ako noong May 2022. Why? Wala po akong, hindi po ako nakapasok sir. Nagkasakit ako. Sakit ka? Yes sir. How are you related to General Dionisio Santiago? Sir, wala po kung ano sir. Wala, wala. Yes, sir. Mr. Chair, ano dating trabaho mo, Picoy? Sa ano po, sa NAPOLCOM po, Police Inspector 2 po ako. Police ka dati? Hindi po, Police Inspector 2 po, item po yun sa Inspection Monitoring Investigation Service po. Okay. So ngayon, Sir, wala na po akong trabaho, sir. Wala kang trabaho ngayon? Yes, sir, yes, sir. Meron kang sinerch namin yung pangalan mo sa Napolcom. Meron kang mga kasong robbery, extortion at saka kidnap for ransom. Ano po itong mga kaso? Kulang pa po yun, sir. Marami pa ako naging kaso. Bakit? Talaga bang blue violator ka? At Hindi dami po. mong kaso? Sa awa naman po ng Diyos, naging kaso lang sila, sir. Ha? Naging kaso lang sila, sir. Naging kaso. Yes, sir. So I am not judging you Yes, sir. through your case. Yes, sir. Kahit na kumbiktado ka, hindi pa rin kita judge. Maraming salamat, sir. But the fact remains na may kaso ka. Yes, sir, yes, sir. Napolcom, ano bang status ni Picoy sa Napolcom? Your Honor, hindi na po siya kawani ng NAPOLCOM mula nung May 9, 2022. Natiwalag po siya dahil po dun sa naawol po siya, leave without official leave. Awol. Opo, How about yung mga kaso niya na robbery, extortion at saka kidnap for ransom? hindi po na ihain sa amin yun. Meron kaming nabalitaan na dati na involved siya doon sa
kidnap o ransom sa isang Korean national, subalit na i-dismiss po ito ng piskalya. Okay. Nung isa naman yun doon sa usapin na meron daw siya napulot na cellphone, subalit hindi naman po nakarating sa amin yung reklamo, sapagkat na-declare na siyang awol bago pa lang namin na-file yung kaso. Kaya ganun po. Thank you. Thank you for that information. Mr. Chair, pupunta tayo sa conversation nilang dalawa. Yes, okay na yan? Okay na? So, sige, please play. Kaya ganito, Padre. Hindi. Yun po yan, Padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung talagang desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre. Padre, bago nun tayo mawak ng informasyon, ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, di ba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Ito ako sige kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Hindi. Tulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama. Sige, Padre. Ganun na muna. Para masabiti ka. Padre, ano nga, pipintas ka? Ibig sabihin, para kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si Lampala, KJ. Okay. Nandito pa si James Kumar, Kumsik? Oh, ano sabi? You include him in the subpoena? Yes, sir. Ha? Nag-sharing? Mr. Chairman, Yes. can we be furnished with the witnesses, their criminal record? They'll be asked to testify here in the Senate. I'm curious, I'm very concerned na meron po silang criminal record and past cases. So baka ma-update po. Maybe we can ask for an update on what these cases are, what the status of these cases. Gapulcom, since empleyado nyo ito, I'm sure you have records of the cases of Santiago and also DOJ. We will ask kung merong criminal cases ito si Enriquez. Yes, Your Honor, I will comply. In fact, I have all the documents with me. Okay, please submit to this committee. Yes, Your Honor. And also, Napulcom, Yes, Your Honor. ikaw rin Eric Santiago, sinasabi mo, hindi lang yun ang kaso mo, mas marami pa. Ibigay mo dito lahat ng kaso mo para malaman natin kung sino ang astig. Ha? Sige, thank you. Mr. Chair, Yes. off topic. Anong status ng mga kaso mo, Picoy? Sir, yung iba po na dismiss na, yung iba sir, under appeal sir. Walang conviction? Yung robbery extortion sir, under appeal po. I-appeal po namin. Hindi ka na-convict? Na-convict sir, pero Join the club. Thank you sir, salamat po. Welcome. Thank you sir. Mr. Enriquez, ano ba Yes, yung Mr. Sen. conversation ninyong dalawa? Mr. Chairman, bago po yan, with the permission of Senator Yes, Chicoy, go ahead. we just saw a video which Mr. Morales took
from his own recording of the CCTV Recording in in his house. progress. Would that be correct, sir? Yes, Your Honor. Putol po eh. Sino po nag-edit? Yun po yung downloaded po doon Hindi sa po, dito po putol sa po eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh. yun po nag-automatic po yung Your Honor dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Eh, nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po sa kagusto nating iputol doon o nagkataong yun ang sabi ng cellphone. Kabuuang video po, nasan po? Nandito po sa cellphone, Your Honor. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, and please number two, submit to this committee the unedited recording of your yes, CCTV. Your Honor. and number two, sino po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako Sino nga po? sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay lumalabas. Hindi naman po, Your Honor. So interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po doon sa Sa sinasabi po. pagkakarinig nyo. Opo. Apo. Thank you, Thank Mr. you, Chairman. thank you. At yun naman po, bali, kinonfirm naman po nung Yes. kaibigan ko, si Mr. Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? Si Mr. Romeo Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang candy. Yun lang. Opo. kasi nga po, napanood niya po ako noong April 30. Napanood po niya ako doon yung sa nagkaroon po ng Senate hearing noon April 30, kinabukasan May 1. May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na sabi niya, kilala mo naman yun. Oh, sabi ko, kilala ko yung taga Napolcom. Do you think kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or coincidental lang na tumawag si Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta Kaya yun nga, po. that very important na i-submit mo to this committee yung unedited recording para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will Knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Chair. we will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan. Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako hindi Order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question Senator Jinggoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa iyo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa iyo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong ganon. And we expect also na yung opinion mo na ganon. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha? Mawawala tayo sa ating objective.
Okay? Yes, Your Honor. Patawarin niyo po ako. At nabigla lang Mr. po Refrain ako. from doing those personal nagpapaliwanag lang po one. ako. Mr. Chair, may we ask that the said statements be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Kumsek, as ordered by the chair, you expunge those statements from the record of these proceedings. So ordered. You want to say something, Senator Jinggoy? Are we done with Talwen, si Mr. Santiago and Mr. Enriquez? Before I proceed with the question, Ganito, Your Honor? siya muna, tapos pagbigyan ko itong pangalawa kasi silang dalawa nakikita sa video, then afterwards sa kanilang dalawa, itong nasa kabilang linya. Sige. Kung okay lang. Yeah, pwede ko tanungin si Mr. Enriquez? Okay, yeah, go ahead. Mr. Enriquez, what were you doing in the house of Mr. Morales? Mr. Senator, I need to present my preliminary statement first to tell all. I am really hurt. How long is it, Mr. Well, maybe 5 minutes. All right. Sige, go ahead. Please, You With the can permission of the chair. Yeah, go ahead. Magandang tanghali po sa ating lahat. This day is very significant and historic. 107 years ago on May 13, 1917, our beloved mother, the Blessed Virgin Mary, appeared as the Lady of Fatima to 3 little children. A momentous event that transcends time and touches the divine. Today, May 13, 2024, allow me to invoke the intercession of the Lady of Fatima for guidance and enlightenment as we continue this hearing. As a Marian devotee, I will speak no lies but only truth to your honor. I am here before you not only as a resource person, but as a bearer of a message equally rooted in truth and reverence. Mr. Senators, I am fully aware of the solemnity this occasion demands. Echoing the wise words of Senator Chis Escudero, during the last hearing, I affirm that everything I present will stem from personal knowledge and not hearsay. This testimony is my sacred pledge to truth, for truth is my master. Truth, like love and laughter, cannot be hidden. It cannot be suppressed and be hidden like the moon and the sun. Ang katotohanan ay hindi mapipigilan at maitatago tulad ng buwan at araw. During the May 7 Senate hearing, Morales mentioned in his testimony that his malapit na kaibigan, ako po yun, visited him on the day after the April 30 hearing. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ang siyang tinukoy na malapit na kaibigan ni Morales. Ano nga ba ang kaugnayan ko kay Morales? Morales calls me Kuya even though he is older than me. Being called Kuya, which is an Arabic lexical item that conveys respect, is an honor for me. Yes, he called me Kuya, for we shared similar life experiences which are mostly experiences of pain and suffering. Tulad ni Morales, ako po ay tinanggal din sa PIDEA. Ngunit sa ibang kadahilanan at panahon. Umalis ako sa PIDEA noong 2016 matapos kong questionin at labanan sa Civil Service Commission ang hindi makatarungan paglipat-lipat sa akin sa posisyon ng dating Direktor General ng PIDEA. Hindi po biro ang mawalan ng trabaho bilang isang ama ng pamilya. Habang pending pa ang resolusyon ng Civil Service Commission, nagpasya akong mag-apply at makipagsapalaran bilang isang seafarer sa isang prestihiyosong barko sa Amerika bilang miyembro ng Safety and Security Department. Habang si Morales naman ay nakipagsapalaran sa Japan upang magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Opo, nagtrabaho po kami ng walang kapaguran tulad ng lahat ng iba pang OFWs. Hindi po naging madali sa amin ng sobrang lungkot na mawalay sa aming pamilya. Bumalik ako sa Pilipinas noong 2018 at si Morales naman noong 2019. Nagtrabaho ako sa DOJ Office of Cybercrime noong Oktubre 2018. Matapos ang higit 4 na taong paghihintay, ako ay pinaburan ng Court of Appeals
na naghatol na hindi makataruan ng ginawang reassignment sa akin ng dating Direktor General ng PIDEA, na siyang nagresulta sa illegal na dismissal sa akin, kaya naman pinag-utos ng Court of Appeals na ibalik ako sa aking dating posisyon sa PIDEA kasama ng pagkakaloob ng aking back wages sa humigit kumulang 4 na milyon. Ang desisyon ay naging pinal at executory sa kautusan na rin ng Korte Suprema noong October 2019. Sa kabila ng kautusan ng hukuman na ibalik ako sa PIDEA, minarapat kong manatili sa DOJ, Office of Cybercrime, hanggang ngayong kasalukuyan. Dahil sa pareho naming karanasan sa PIDEA ni Morales, madalas kami nag-uusap upang talakayin ang mga balita tungkol sa PIDEA at ang aming mga dating trabaho. May mga pagkakataon rin na sumasangguni si Morales sa akin tungkol sa aspeto ng cybercrime at iba pang cybercrime-related topics. Sa maraming pagkakataon, nagpapalitan kami ng kaalaman o ideya sa mga bagay na patungkol sa dangerous drugs. Kung kaya naman ay hinimok ako ni Morales na sumama sa kanyang NGO, Anti-Drug Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, na akin naman pinaunlakan na may reservation sa aking limitadong oras. Ito nga marahil kung bakit itinurong ako ni Morales na isang malapit na kaibigan at nagpapasalamat po ako. Mr. Senator, few days after Maharlika circulated the alleged PIDEA classified documents in social media and Morales informed me of this, I immediately advised Morales not to participate on the issue considering the current political situation confronting our country today. The impact of such revelation and the possibility that it be used for political cause, matagal ka nang wala sa PIDEA, wag ka nang makialam. Pinayuhan ko siya na wag siyang makisali sa ganyang issue at matagal na nga siyang wala sa PIDEA. Weeks leading to April 30 Senate hearing, apparently certain of his conviction to attend the Senate hearing, I asked Morales to bring with him copies of documents, kung meron ba talaga, sworn statements of his confidential informant, or at least pictures man lang to support his claim. Unfortunately, none of these pieces of evidence were presented by Morales on April 30 hearing. I followed intently the flow of the April 30 hearing. Morales' credibility was clearly doubted because of his past record of cases, both administrative and criminal. Naramdaman ko bilang kaibigan ng sakit na kanyang pinagdaraanan noong April 30. Sino ba naman ang may gustong sariwain pa ang sugat ng kanyang nakaraan? For this reason, I was compelled, ulitin ko po, I was compelled to visit Morales the next day, May 1. Yun po yung nasa CCTV footage. In his house to help a friend in distress. But what transpired after that in his house needs to be clarified in its proper context for the guidance of all. I am now prepared, Mr. Senators, to answer your questions to the best of my ability. Maraming salamat po. Thank you. Bago ka namin tanungin, pakinggan mo natin itong kabilang linya. Ha? Yes, Kabilang linya. Mr. Senator. Kabilang linya ng telepono. Recording in Nakikinig lang yan eh. Bago ka magsalita, Picoy, alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? So, wala sir, wala po. Hindi Hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. Biglang may... Hindi mo rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita mo. Yes, sir. Ah, pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Na papatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin, at maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes, sir. Yes, Kasi, sir. had you known na nakikinig si Morales, hindi mo siguro sabihin yun. Hindi sir, kung pakayaan niyo po akong sabihin muna to sir o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!